Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Alam kong marami ang magtataas ng kilay sa aking kwento at maraming hindi maniniwala. Pero ito pong ikukwento ko sa inyo ay base po sa aking tunay na karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joanna. Noong Abril ng taong 2019, nagbakasyon po ako sa Samar para bisitahin ang matalik kong kaibigan na si Maricel. Matagal na kami magkaibigan mula pa noong kolehiyo sa Tacloban. Pero pagkatapos naming graduate, lumipat na ako sa Maynila para magtrabaho sa isang opisina. Si Maricel naman ay nanatili po sa Samar at doon nagpatuloy ng kanyang buhay. Kaya naman Sir Jay, matapos ang ilang taong hindi pagkikita, nagdesisyon akong dumalaw sa kanya para makapagpahinga na rin mula sa stress sa Maynila. Pagdating ko po sa Samar, sinalubong ako ni Maricel sa terminal ng van. Masaya kaming nagyakapan at nagkwentuhan habang papunta sa bahay nila sa isang baryo malapit sa Catbalogan. Tahimik po ang lugar, maraming puno at sariwang hangin. Ang sabi po niya, makakabawi daw ako ng lakas doon. At totoo nga Sir Jay, sa unang araw pa lang ng bakasyon ko ay pakiramdam ko na bunutan ako ng tinik. Ilang araw ang lumipas, naging masaya ang pananatili ko kina Maricel. Namasyal nga kami sa ilog nagluto ng mga lokal na putahe at minsan nagkwento ng mga kababalaghan habang nasa tapat ng kanilang bahay sa gabi. Isa sa mga paborito naming pag-usapan ay ang Biringan City, ang sinasabing The Lost City sa Samar na hindi mo basta-basta makikita maliban na lang kung ikaw ay pinili ng mga taga roon. Hindi ko masyadong pinapansin ang mga ganoong kwento noon Sir Jay. Para po kasi sa akin, kwento lang iyon ng mga matatanda o gawa-gawa para takutin ang mga bata. Hanggang sa isang gabi, bigla pong nagbago ang lahat. Nangyari ito mga 3 araw bago matapos ang bakasyon ko. Nagising ako ng madaling araw, bandang 3:00 na. Hindi ko po maipaliwanag kung bakit pero para bang may humihila sa akin na lumabas ng bahay. Tahimik po ang paligid, hindi tumatahol ang mga aso. Walang kahit anong ingay at para akong hinipnotismo. Lumabas po ako ng bahay Sir Jay na walang suot na tsinelas at naglakad papunta sa kakahuyan. Habang lumalakad po ako, parang nagbabago ang paligid. Ang madilim na gubat ay unti-unting nagkaroon ng liwanag na tila galing sa mga halamang umiilaw. Ang hangin ay malamig pero hindi po nakakatakot. May amoy siyang mabango, parang sampagita at kamangyan. Sa hindi ko malamang dahilan, hindi po ako natakot. Para bang may kamay na gumagabay po sa akin. Pagdating ko po sa isang bukas na bahagi ng gubat, may nakita po akong babae na nakasuot ng puting bestida. Maganda siya. Sobrang ganda. Maputi po ang kanyang balat, mahaba ang kanyang itim na buhok at ang mga matang parang hindi tumatanda. Ngumiti siya sa akin at sinabi ang pangalan niya na siya daw ay si Carolina. Hindi ko alam kung bakit pero parang may tiwala agad ako sa kanya. Tinanong niya ako kung gusto ko daw bang makita ang tunay na Samar. Akala ko'y pabiro pero bago po ako makasagot, hinawakan niya ang kamay ko at biglang nag-iba ang paligid. Para akong hinigop sa ibang mundo. Sa isang iglap ay nasa gitna na ako ng isang syudad na hindi ko po maipaliwanag. Malawak ang daan, sobrang linis at puno ng ilaw na hindi ko nakita kahit sa Maynila. Ang mga tao ay pawang magaganda at gwapo. Lahat ay maayos manamit at tila laging nakangiti. Wala po akong maramdamang gutom o pagod.
para bang tumigil ang oras. Sabi ni Carolina, ito raw ang Biringan City. Isang lungsod na hindi nakikita ng karaniwang tao, maliban na lang kung ikaw ay pinayagang makapasok. Hindi raw ito kathang isip, totoong lugar ito. Pero nasa pagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto. Sa loob ng syudad, may mga gusaling parang salamin, mga kalsadang hindi kinakailangan ng sasakyan dahil mabilis kang makakarating sa pupuntahan. May mga lugar na parang kagubatan sa gitna ng syudad. Mga hardin na puno ng bulaklak na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Ang mga ilog ay kulay asul na parang kristal. Ilang araw akong nanatili doon. Yun po ang pakiramdam ko, Sir Jay. Hindi ko na alam kung anong petsa na o oras na doon po sa Biringan City. Kasi hindi mo ramdam ang gutom, antok o pagod. May mga tao akong nakilala, sina Elena, Turo at Mateo. Pawang mababait sila. May mga bata rin na masayahin at tila walang problema sa mundo. Pero kahit ganoon kaganda ang lugar, may kakaiba akong nararamdaman. Dahil tuwing gabi, may mga tunog akong nadidinig, mga pag-iyak, pagbulong at tila pagsamo. Tinanong ko po si Carolina tungkol doon, Sir Jay, pero ngumiti lang siya at sinabing hindi lahat ng naririto ay piniling manatili. Doon ko lang naisip na baka may mga taong dinala roon at hindi na nakabalik pa. Nagdesisyon akong tanungin si Carolina kung pwede na akong bumalik. Hindi niya po agad ako sinagot. Sa halip ay dinala niya ako sa isang lugar na tila palasyo. Sa gitna nito ay isang malaking salamin. Sabi niya, ito daw ang salamin ng pagpili. Kung talagang nais kong bumalik, kailangan kong magpakita ng totoong hangarin na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal ko sa taong naiwan ko sa mundo ng tao. Lumapit po ako sa may salamin at nang tumingin ako roon, nakita ko po ang sarili ko na nasa bahay ni Maricel. Umiiyak siya habang hawak ang litrato ko. Doon ko naisip na baka akala niya ay nawala na talaga ako. Baka nag-ahanap pa rin sila hanggang ngayon. Biglang may liwanag na tumama sa salamin. Pakiramdam ko hinigop akong muli. At nang magkamalay ako, nasa gilid na ako ng ilog. Basang-basa at wala akong sapatos at punong-puno ng putik ang aking damit. Umuwi ako agad kina Maricel. Lumuha siya nang makita po niya ako, Sir Jay. Halos 1 linggo na pala akong nawawala. Ang sabi pa nga niya, nagpa-blatter na sila sa barangay at pinaghahanap na raw ako ng mga tanod. Hindi sila makapaniwala nang bigla akong bumalik na parang walang nangyari. Sinabi ko kay Maricel ang lahat ng nangyari sa akin. Ang tungkol kay Carolina, ang syudad, ang mga tao, ang salamin. Pero hindi po siya naniwala. Sabi niya baka daw napaglaruan lang ako ng mga engkanto o baka daw nawala ako at nagdeliryo sa gutom. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung panaginip lang ba ang lahat o kung totoo nga ba ang lahat ang naranasan ko. Pero isang araw, noong Abril 2020, eksaktong 1 taon matapos ang nangyari, may natanggap akong sulat. Walang pangalan kung kanino galing. Ang laman lang nito ay isang papel na may nakasulat. At ang nakasulat po ay, minsan ang hindi nakikita ay siyang tunay. At may kasama po itong puting rosas. At alam kong galing ito kay Carolina. Hanggang ngayon, Sir Jay, hindi ko na muling nakita pa si Carolina o naramdaman ang kanyang presensya. Pero may bahagi sa akin na alam kong nabuksan at ang mundong iyon ay ang Biringan City.
na hindi basta-basta kwento lang ng matatanda. Totoo ito at ako ang isa sa mga nakabalik. Ang kwentong ito ay isinalaysay ni Lola Clarita na taga Samar. Ito ay karanasan niya noong dekada 80. Ang pangalan ko po ay Clarita Gomez at ngayon ay lagpas 80 anyos na ako. Matanda na at marami nang napagdaanan. At higit sa lahat, hindi na ako ganoon kadaling maniwala sa mga kung ano-anong kababalaghan. Pero habang buhay pa ako, may isa akong karanasan na hindi ko talaga malilimutan. Isang karanasan na noong una ay akala ko ay panaginip lang. Pero habang tumatanda po ako, Sir Jay, lalo ko lang napagtatantong totoo talaga iyon. Tungkol ito sa lugar na noon ko lang nadinig, ang Biringan City. At ang kwento kong ito ay naganap noong taong 1984. Noong mga panahong iyon ay 39 na taong gulang pa lang ako. May 3 na akong anak at byuda na ako mula pa noong 1978. Namatay ang mister ko dahil sa isang aksidente sa dagat. Mangingisda po kasi siya. At sa bayan namin sa Samar, simple lang po ang buhay, Sir Jay. May mga araw na gutom, may mga araw na sagana sa isda at gulay. Nakasanayan na namin ang kahirapan at masanay kami sa katahimikan ng bundok at dagat kaysa po sa ingay ng lungsod. Isang araw ng Abril noong 1984, naanyayahan ako ng aking pinsan na si Aling Fidela na sumama daw sa kanya papuntang isang baryo sa may gilid ng bundok. Mag-aalay daw siya ng bulaklak sa isang lumang krus na pinaniniwalaan nilang milagroso. Isang klase yun ng panata na ginagawa tuwing mahal na araw. Hindi naman ako mapamahiin, pero dahil matagal ko nang hindi nakikita si Fidela ay napapayag din ako. Maaga kaming umalis noon, Sir Jay. Maliwanag ang langit at medyo maalinsangan. Dala namin ng ilang piraso ng kandila, mga bulaklak at pagkain para sa agahan. Habang kami po ay paakyat sa makitid na daan ng bundok, napansin kong tahimik si Aling Fidela. Hindi tulad ng dati na madaldal at puro tango at ngiti lang siya. Sa bandang gitna ng bundok, Sir Jay, ay may nadaanan kaming maliit na puno ng balite. Hindi ito kalakihan pero sapat para magdulot ng malamig na simoy ng hangin. Doon kami tumigil saglit. Naupo ako sa bato at uminom po ng tubig. Si Fidela naman ay nagdasal ng taimtim habang ako po ay nakamasid. Parang may kakaibang nararamdaman kasi ako. Umihip ang hangin pero hindi naman masyadong malakas, pero tila may dalang malamig na haplos. Bigla po ako nakaramdam ng hilo, parang umiikot ang paligid. At pagkatapos po ng ilang sandali, nagdilim na ang paningin ko. Pagdilat ko po ng mata, Sir Jay, ay hindi ko na nakita pa si Aling Fidela. Hindi ko na rin maaninag ang balite o yung daang binabagtas namin. Sa halip ay nasa gitna ako ng isang malawak na lugar. Parang lungsod pero hindi tulad ng mga nakikita ko sa Maynila, sa mga litrato o dyaryo. Tahimik po ang paligid. Malinis at ang mga gusali ay sobrang moderno pero hindi sementado. Yung mga ilaw ay hindi bombilya, kundi parang sinag ng araw at hindi mainit. Iningala ko po ang langit at laking gulat ko dahil asul ito pero may mga bituin kahit tanghali. Hindi ko na po alam kung ano ang nangyayari. Kinurot ko pa ang braso ko pero totoo. Naaamoy ko din kasi ang mga bulaklak sa paligid. Nadidinig ko ang tila musikang nakalutang sa hangin. At ang kakaiba po sa lahat, may mga taong naglalakad, mga lalaki
at mga babaeng pawang matatangkad. Mapuputi ang kinis at ang mga mata nila ay mapupungay. Nakaayos silang parang mga ilustrado pero hindi luma. Magagara din ang kanilang kasuotan pero gawa sa tela na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. May lumapit po sa aking isang babae. Maamo ang kanyang muka at mahaba ang buhok. At suot niya ay parang puting bestida na may ginto sa laylayan. Hindi siya nagsasalita. Hawak lang niya ang kamay ko at ngumiti siya. "Nasaan po ako?" Tanong ko pero hindi siya sumagot. Bagkus hinawakan niya ang braso ko at bigla na lang kaming tumawid sa kalsada. Hindi tumatawid na parang karaniwan para kaming lumulutang. Dinala niya ako sa isang lugar na parang palasyo. Pero hindi tulad ng kastilyo sa mga kwento. Ito po ay gawa sa malakristal. Parang salamin pero hindi babasagin. Sa loob ay may mga halaman na hindi ko pa alam ang pangalan. May mga kulay na hindi ko pa nakita kailanman. Anong lugar kaya ito? Bulong ko sa sarili ko. At doon, saka lang ako nakadinig ng tinig sa isip ko. "Maligayang pagdating, Clarita. Ikaw ay nasa Biringan." Nanlaki po ang mata ko noon dahil noon ko lang naalala ang kwento-kwento ng matatanda. Ang Biringan City daw ay isang nawawalang lungsod sa Samar. Hindi mo ito basta-basta makikita. At habang naroroon ka, hindi mo na maaalala ang mundo sa labas. Pero ako, Sir Jay, malinaw pa ang alaala ko. Malinaw ang mukha ni Fidela, ang aming daan paakyat. Kaya doon ko lang naisip, bakit kaya ako ang napili? Hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa lugar na iyon. Pero habang tumatagal, unti-unti ko nararamdaman na parang hindi ako dayuhan. Parang may parte sa akin na matagal nang kilala ang lugar na ito. May mga alaala akong hindi akin, pero nararamdaman kong parang totoo. Mga damdaming mahirap ipaliwanag. Hindi ako pinilit ng mga taga-Biringan. Hindi rin nila ako ikinulong. Sa totoo lang po, parang normal lang ang buhay ko roon. Kung hindi mo lang iisipin na iba ang mundong iyon. May mga bata, may mga matatanda, may mga mag-asawang magkaakbay. May palengke, may mga hardin, may mga ilog na sobrang linis. Pero may kakaibang katahimikan doon. Wala kang madidinig na tawanan o sigawan. Tahimik lang po talaga pero hindi nakakabingi. Payapa pero malalim. Ipinakilala ako ng babaeng sumalubong sa akin sa isang nilalang na ang pangalan ay Amara. Siya raw ay tagapangalaga ng mga bisita. Isang babae na hindi ko matansya ang edad. Parang bata pero may mga mata ng 100 taong gulang. Hindi nagsasalita gamit ang bibig. Sa isip ko lang siya nadidinig. Ganon daw lahat sa Biringan City kapag hindi ka paganap na kabahagi. Sinabi niya sa akin na hindi ka sinadyang dalin dito, pero pinayagan kang manatili dahil may koneksyon ka sa isa sa amin. Nagtaka ako, Sir Jay. Kanino daw ba ako konektado? Pero hindi ako sumagot. Takot akong magtanong baka kung ano pa ang malaman ko. Lumipas sa mga araw o siguro linggo. Hindi ko alam kung paano dumadaloy ang oras sa lugar na iyon. Wala akong kalendaryo pero hindi ako tumatanda. Wala ding gutom o uhaw. Kumakain ako pero hindi dahil kailangan kundi dahil may masarap na pagkain. Ang mga pagkain po sa Biringan ay ibang-iba. Ang kanin nila ay malapilak ang kulay pero malambot at matamis. Ang prutas po ay parang kristal, matigas sa labas, malambot naman sa loob. At ang tubig naman, hindi ko alam kung tubig ba talaga. Parang hamog na malamig na masarap sa lalamunan. Doon ko nakita ang mga kakaibang nilalang. May mga mukhang tao, pero may mga matang kulay berde. May tenga na parang patusok tulad dun sa Encantadia ngayon, si Cassiopeia.
May buhok na umaabot sa lupa, pero hindi sila nakakatakot. Sa totoo lang, Sir Jay, ang gaganda nila. Lahat ng tao roon ay maganda. Walang kulubot, walang putok at walang amoy pawis. Araw-araw po ay pinapasyal nila ako. May mga bundok na hindi mo kailangan akyatin dahil lumulutang ang mga yapak mo. May lawa din na makikita mo ang mga hinaharap pag tumingin ka sa tubig. May punong kahoy na nagsasalita kung marunong kang makinig. Doon ko rin naramdaman ang kakaibang kapayapaan. Wala akong sakit, wala akong takot. Para po akong bata na muling isinilang. Hanggang sa isang gabi, Sir Jay, pinatawag ako ni Amara sa kanilang dambanang parang gawa sa ginto pero malamig sa balat. Doon ko nakita ang isang bilog na salamin na nasa gitna ng silid. Ipinakita niya sa akin ang pamilya ko. Si Inay, si Itay, ang mga kapatid ko, ang mga kapitbahay ko. Lahat po sila ay nag-aalala sa akin. Nadinig ko pa nga ang sabi ni Inay. Nasaan na kaya ang anak kong si Clarita? Doon lang po ako natauhan, Sir Jay. Ilang linggo na pala akong nawawala sa mundo ng mga tao. Hindi nila alam kung nasaan ako. Ang akala nila, nalunod ako o nadukot o kung ano man. Lumapit sa akin si Amara. Sabi niya sa kanyang isip, maaari kang manatili rito, pero kung pipiliin mong bumalik, hindi ka na maaaring makabalik muli. Doon po ako nagdesisyon. Mahal ko ang lugar, ligtas, tahimik at maganda. Pero iba pa rin kasi ang mundo ng mga tao, Sir Jay. Doon ako'y sinilang at nandoon ang pamilya ko. Kinabukasan po ay dinala ako sa isang bilog na bato sa gitna ng gubat. Inutusan ako ni Amara na humiga sa ibabaw nito at pumikit. Ang sabi niya, kapag nagmulat ka, wala ka nang maaalala sa lugar na ito, maliban ay kung ikaw ay magpapakatotoo. At iyon na po ang huling salita na nadinig ko mula sa kanila. Pagdilat ko, Sir Jay, ay naroon na ulit ako sa paanan ng Balite sa Sitio Anas, Catbalogan. Walang kahit sinong tao. Wala si Aling Fidela. Wala ding bakas na mga nilalang. Umuwi akong takot, basang-basa at gutom. Sinalubong po ako ni Itay at Inay. Umiiyak sila. Ang sabi pa nga nila akala namin patay ka na. Sabi daw kasi ng mga pulis, 6 na araw daw akong nawawala. Pero sa pakiramdam ko parang 1 buwan ako sa Biringan City. Wala akong dalang gamit. Ang suot ko ay lumang damit ko pero may amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang halaman na may insenso. Ngayon po ay matanda na ako. Ang iba kong kasabayan ay patay na. At si Aling Fidela, hindi na siya nakita kailanman mula noong araw na iyon. Hindi ko po agad ikinuwento ang karanasang ito dahil kahit ako ay hirap din paniwalaan. Pero habang lumilipas ang panahon, naisip ko na baka may dahilan kung bakit ako dinala roon. Baka may nais silang ipahiwatig. Baka isa akong saksi sa mundong itinatago sa karamihan. Hanggang ngayon, tuwing hating gabi ng Abril, nadidinig ko pa rin ang minsan ang huni ng musikang parang hangin. Tuwing makakakita ako ng balite o gubat na tahimik, hindi ko po maiwasang maalala ang Biringan City. Hindi ko alam kung kailan o paano sila muling magpapakita. Pero alam kong totoo sila. At kung minsan nga, Sir Jay, iniisip ko rin na baka pag namatay na ako, baka doon ako dalhin. At sa wakas ay magiging kabahagi na ako ng lugar na minsan kong nasilayan. Istorya Tagalog Horror Stories.